Kamusta pong muli mga kababayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako, komentuhan po natin ito. Ito pong pinag-uusapan po lalo po sa social media mga katambay. At hindi naman po ito tututukan ng mainstream media mga kababayan. Ito po, nung nakaraan po, nagsampa po at talagang pilit hinahabol po ni Attorney Vic ang issue po na ginawa po nila, napakalaking po pwedeng mangyari sa napakalaking korupsyon po. Pwede po mangyari yung ginawa po nila sa bicameral conference committee report na napakaraming blanco, di ba? Ngayon naman po, ang mga congressman naman po, kasama po si Attorney Jimmy Bondoc, at syempre po si Congressman Pantaleon Alvarez, at kasama rin po sila Attorney Topacio, ay magsasampa naman po ng separate na kaso, criminal case po, dito po kay Tambaluslos na tinatawag po ni Vice President Sara Duterte. Si Tambaluslos mga tambay. Sasampahan po nilang criminal case. Pakinggan po natin ang mga congressman at si Attorney Topacio at ang mga kasama po nila mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa bicameral committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan. O grammatical error. Wala po yun. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Yeah. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Nakita niyo po mga tambay, di ba? Matindi po ang sabuatan po na ginagawa po sa institusyon po yata ng Senado at ng Kamara na tinatawag po ni Vice President Sara Duterte, tambaluslos. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala, Congressman Alvarez. Kasi nag-request na po at dumulog na po sa Korte Suprema si Attorney Vic Rodriguez para po dyan sinasabi po na ilabas po yung enroll bill na yan. Yung enroll bill po, nahandyan po kasi lahat. Nahandyan po kasi lahat. Lalabas po kung sino po ang naglagay dyan sa mga blanco na yan
na ginawa po ng Kamara at Senado. At yan sinasabi niyo po na pinaputok po nyo ngayon, yung mga blanco, yung numero na napakalaki na nilagay po nila, ha? Dahil nga po ito pinalusot na nila dahil tapos na po Nagpirmahan na po sila doon sa ginawa nilang bicameral conference committee report. Tapos dinala na po nila ito sa GAB, itong General Appropriation Bill. At pagdating daw po, ayon mismo dito kay Congressman Alvarez, pagdating dito sa Pangulo na pinirmahan niya na yung GAA na naging gago, itong General Appropriation Act, ay wala na raw pong blanco. At napakalaki ng halaga na dinagdag po nila, mga kababayan. 241 billion, mga kababayan. Napakaraming pera. Sandamukal. Ito kayang pera na ito, saan kaya dadalhin ito, mga kababayan? Sa mga Bolt? Sa mga Bolt kaya nila dadalhin ito? Hindi sa mga proyekto? Kaya nga tinatawag po ng mga Pilipino itong BICAM na ito ay buy-scam. Buy-scam na po. Na-scam na po mga Pilipino, mga kababayan. Ibang klase, no? Iduktungan po natin. Mahaba po ito Dito na po natin kunin kay Atty. Topacio po. Dahil saka po natin komentuhan, mga kababayan. Ibang klase ang mga mambabatas sa panahon po ng bagong Pilipinas. Ibang klase. Ito po. Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment Tama. Para matabunan ito. Tama. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents. Tama. Which is a crime. Crimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved. It is a crime against the Filipino people. Tama. Dapat po talaga ito makulong, masibak sa pwesto, lalo sa speaker, mga tambay. Dahil sila po ang gumawa po nito sa bicameral, mga tambay. Sikreto po kasi ang bicameral Hindi po pinupubliko po yan, mga tambay. Yan po ang hirap. Pagka sikreto po ang ginagawa po ng mga mambabatas, mga tambay. Di ba? Kasi nga po ganun po sila Dahil sa lalaki ng pera. Di ba? Pwede po nila talagang gawin yon. Nagawa na nga Di ba? Ayon na po ito kay Congressman Ungab nung una, kay dating Pangulong Duterte, kay Atty. Vic. Ngayon po, yan na po, nagdatingan na po. At pati po itong mga congressman, sila Pantaleon Alvarez, kasama po sila Atty. Jimmy Bondoc at si Atty. Topacio at marami pa silang kasama na talaga isasampa na po nila ang criminal case po dito po sa institusyon pong ito. Lalong-lalo po, siyempre, sino po ba speaker dyan? Yan po ang mananagot dyan, ang speaker, lalong-lalo ang speaker at ang mga pumirma. Ang mga pumirma po ay dapat managot. Dahil una-una, pinirmahan po nila yung napaka-importante po ng napaka-importante po yan. Kaperahan po ng Pilipino yan Dapat po yan mailagay sa tamang pamamaraan dapat gawin yan. Sa tamang mga proyekto, tamang gastusin ng bansa. Hindi sa tamang bolt nila. Tumatama kasi yata yan sa bolt lang nila Di umano Di ba? At ito po, kung hindi po ito, mga kababayan, kung hindi po ito na natuklasan ni Congressman Ungab, ni dating Pangulong Duterte at ni Atty. Vic Rodriguez nung una, patay tayong bata rito. Malamang, malaki ang tsansa, di umano, na magamit ito sa politika. Dahil pasok na po ito, mga tambay. Magagamit na po yata nila ito sa politika. Dahil
panahon na ng kampanya, mga kababayan. Di po ba? Dahil alam naman po natin, napakabaho na po nila. Mabaho na po sila, mga kababayan. Sinusukan na po sila ng mga Pilipino. Kaya malabo po silang manalo. Kung ang halalan po ay walang dayaan, hindi po mananalo ito kung walang dayaan. Kaya tutukan po natin, mga kababayan, kung matuloy po ang halalan, tutukan po natin ang COMELEC. Dahil yan na lang po ang tsansa nila, di umano, na manalo sila sa COMELEC yata. At syempre po, yung mga bobo at gago nating mga Pilipino. Yan na lang po ang tsansa nila. Yung mga bobo, yung mga gago, tanga nating mga Pilipino na nagpapabayad at binoboto sila, sinusuhulan sila at binoboto pa rin sila, yan yung mga kababayan natin, bobo, tangat, gago, mga kababayan. Pinagsasamantalahan at inuubos na ang ating kabangyaman na wala naman tayo nakikita progresibo ng ating bansa. Ang ating kahirapan ganun pa rin. Pero ang bilihin natin, dagdag ng dagdag sa napakatataas na gastusin natin. Pero yung pera natin, palaki ng palaki ang ating budget, pahirap naman tayo ng pahirap. Di ba? Hindi balance ang ginagawa nila. Lumalaki ang gastusin natin sa pondo na binibigay natin sa kanila. Trillion, 6 trillion mahigit. Pero yung kahirapan natin, pataas ng pataas. Palaki ng palaki ang ginagastos nila, di umano. Saan napupunta yun? Di ba? Wala naman nasusolusyonan sila sa problema ng Pilipino. Palaki pa ng palaki. Di ba? Pataas ng pataas ang gastusin natin. Problema natin. Pero yung pera natin hinahawakan nila, pataas din ang pataas sa kanila. Kaya dapat po rito may managot, mga kababayan. Tama po ito. Sana po ito ay hindi ngingas-kugon. Hindi po sana ngingas-kugon lang. Hanggang umpisa lang ang gagawin po nitong mga mambabatas na ito, mga kababayan. Sa bagay, nahandyan naman po si Atty. Topacio at nahandyan rin po si Atty. Jimmy Bondoc. At sana tutukan po ito. At may mapanagot, lalong-lalo po, ito pong institusyon po ng Kamara at Senado, yung mga pumirma, yung mga gumawa po nito, lalong-lalo po ito sa Bicameral Conference Committee Report, yung mga pumirma riyan, pinirmahan po nila yan, mga blanco, dahil wala naman po ito sa plenaryo nila. Dahil pinag-uusapan pa nila sa plenaryo yan Yung mga budgeting na yan, di ba? Yung iba dyan, nakikita po natin. Di ba? May public hearing pa nga sila dyan Para po mabalangkas nila yung mga numero na ilalagay nila dyan, di ba? Meron pa nga silang binabawasan dyan Di ba? Pagka may public hearing na, katulad nga lang sa Vice President, napakaraming programa ng Vice President, pero kinitil nila ang pondo ng Vice President. Binawasan nila ng napakalaki. Di po ba? Sila po ang gumagawa niyan. Kaya nga po, ang tanong natin, sila rin ba ang gumagawa ng korupsyon? Tanong po natin sa kanila yan. Kayo po ba ang gumagawa ng napakalalaking korupsyon sa bansa? Dahil dyan po nagmumula ang pera. Dyan po nyo binabalangkas. Dyan nyo po dinadala sa mga ahensya. Kayo ang naglalagay ng numero. Natuklasan ng mga Pilipino ngayon. Kayo rin ang gumagawa pala ng mga blanco, di umano. Yung blanco, nalagyan nyo ng 241 billion. Saan nyo dadalhin yun? Ang tanong ng mga kababayan, tanong po natin at ng mga kababayan natin. Tanong din po ni Kamanong yan Ano proyekto ng 241 billion? Blanco yun. Anong programa yun? Napag-usapan nyo ba sa plenaryo yun? At na-public hearing ba yan? Yung 241 billion na yan? Tambaluslos? At Senate President? Kasama po Senate President yan Di po ba? Ang mga senador na nasa grupo ng bicameral. Kaya dapat po ito, malintikan po itong mga ito. Mga naguhugas kamay na po iba dyan. Yung ibang senador, ano sabi? Hindi raw po kasi nila nabasa, natingnan. Yung ibang senador, di po ba? Parang si Senador Gatchalian po yata yun, di umano. Naguhugas kamay na ang karamihan. Hindi daw nila nakita. Di mga katarantaduhan yan, mga gagot, bobot, nagpapakatanga. Mga senador, sila ang sinasabi bantay ng ating kaperahan. Sila po kasi yan Trabaho po nila yan Lalo sa budgeting. Di ba? Ano ginagawa po nitong mga senador at congressman natin? Nagiging bantay sa lakay yata itong mga gago na ito. Di ba no?
Di ba? Ganun po matatawag ng mga Pilipino dyan eh. Sa mga mambabatas natin. Mga bantay salakay, di umano ang mga gagong ito. Di umano. Mga tarantadong ito, di umano. Hindi naman po masama ang gago at tarantado. Nagpakagago eh. Hindi naman po hindi naman natin masasabing bobo sila. Matatalino nga. Mahirap po sabihin, bobo sila. Dahil nakapaglalagay sila ng 241 billion sa mga blanco. Hindi po bobo yan. Matatalinong gago po ang tawag dyan. Di umano, mga kababayan. Di po ba? Kaya po dito, wag po natin itong tantanan, mga kababayan. Pera po ito. Pera po ito. Nagagawa po nila ito. Mula po yata nung pumasok ang bagong Pilipinas, nagagawa na po nila ito. Dahil pumutok na po ito, pinaputok na po ito ni Vice President nung nag-budgeting po sila ng 2023, nakalusot. 2024, nakalusot. Buti na lang itong 2025, hindi na nakalusot. Kung nakalusot ito, tapos kang bata ka. Pinakamalaking budget po natin ito, 2025. 6 trillion po mahigit ito, mga kababayan. Kaya napakarami po silang nilagay na mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Kaya po pinagtatanggol ng Pangulo ng Pilipinas. Nung una, pinagtatanggol ng Pangulo ng Pilipinas yan. Mga fake news daw, lalo-lalo si dating Pangulong Duterte. Para lang daw po pabagsakin ang kanyang gobyerno. Fake news. Pati daw si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez. Mga fake news daw. Nung bandang huli, nung madala na sa Supreme Court, sagot ng Malacanang? Wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami mananagot dyan. Problema yan ng Kamara at Senado. Tingnan niyo po mga katarantaduhan nitong mga gago na ito, di umano. Kaya pahiyang-paya dyan ang presidente. Pahiyang-paya ang presidente dyan. At nagyayabang pa ang presidente natin dyan. Ano sabi ng presidente? Pag hindi po pumabor sa kanilang desisyon ng Korte Suprema, ano sabi? Isa-shutdown pa ang bansa. Ang maahensya ng gobyerno ay isa-shutdown niya. Para bang kampanting-kampante siya na tama ang ginawa ng mga congressman at mga senador at siya. At yung kanyang pinirmahan na GAA na napakalaking gago. Naging gago na po yung GAA. Ibang klase kayo. Ibang klase. Pera ng bansa. Pera ng taong bayan. Kayo lang pala. Ginawa nyo. Ginawa nyo nagpakasindikato na kayo. Yata. Mga sindikato na labas nyo dyan. Hindi lang po mambubudol kayo. Di umano. Nagpakasindikato na kayo. Puro kawatan na po yata kayo dyan. Hindi naman po lahat, mga kababayan. May natitira naman pa ilan-ilan dyan sa Senado at Kamara, mga kababayan, di ba? Kaya lang, yung sinasabi nga pong kasabihan natin ng matatanda, pag daw po merong isang bulok na kamatis sa isang kaing, lahat daw po mabubulok. Pero sa bagong Pilipinas, baliktad po. Mas marami po ang bulok na nasa kaing kaysa puro sa hindi bulok na kamatis. Mas marami na po yung bulok. Baliktad na po. Dahil nakita po natin doon lang po sa ginawa po na questionable pa. Questionable pa yung ginawa impeachment. Nagkaroon daw po ng pirmahan di umano na hindi bababa sa 100 hanggang 150 million. Bayan, isang pirma para daw po sa mga opisina nila. Mga kabayan, tingnan niyo po, napakaraming pera pala ng speaker na tinatawag na tambaluslos. Kailangan talaga maimbestigahan po yan, mga kabayan. At yung ginawa po nilang moro-moro na impeachment, tama si Atty. Topacio, mga kabayan, para mailihis lang po nila. Ang mapag-usapan ay ang Vice President at ang impeachment minadali. Kaya nga po, sabi ng mga eksperto nating mga abogado at mga nag-retired po sa Korte Suprema, katulad ni Associate Justice Carpio, sablay ang ginawa ng impeachment. Saan ka ba naman nakakita ng impeachment? Ini-impeach mo ang pangalawa sa pinakamataas na binoto.
Pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa, ang Vice President. At ang pinakamataas na nakakuha ng boto, mas mataas pa sa Pangulo. Mahigit 32 million. Inimpeach mo lang na napakabilis sa Kamara, ni hindi mo man lang ito pinatawag sa House Committee on Justice ninyo. Ganun po ba sila kabobo? Napakabobo po ba nila? Para lang po sila nag-impeach ng pangkaraniwang tao. Samantalang ini-impeach mo, Vice President. Abogado rin. Alam niya ang batas, ang proseso ng batas ng Vice President. Ganun mo lang siya i-impeach. Ni hindi mo man lang pinasagot sa Kamara. Meron daw silang committee dyan, yung House Committee on Justice. Mga tamay. Sino po nasa House and Committee on Justice? Sila rin. Sila lang nga nag-judge eh. Wala doon yung, wala man lang representative ang Vice President doon na pumunta ron. Kahit ng kanyang abogado o ang kanyang mga sekretary. Di ba? Ibang klase po pala. Pag ang namumuno po sa institusyon ng Kamara ay isang tambaluslos. Kaya lumalabas yan, puro na sila tambaluslos, mga bayan. Pagka si Vice President Sara Duterte ang nagsalita, tambaluslos po tawag sa kanila. Di umano. Kaya po mga kabayan, huwag po sanang tantanan ito. Huwag po sanang tigilan ito mga kabayan. Napakalaking pera po ito. Yung ginawa po nilang anomalya na nakarating na po sa Korte Suprema itong usapin na ito. Yung ginawa po nila sa Bicameral Conference Committee Report at yung sinatawag na pinirmahan daw na walang blanco, yung GAA na naging gago. Kaya po ang Pangulong Marcos ay parang di umanong gago na rin. Hindi na po nagsasalita ngayon ang Pangulong Marcos, mga tambay. Hindi niya na po pinagtatanggol ang institusyon ng Kamara at Senado at ang kanyang GAA na naging gago. Hindi na po niya pinagtatanggol. At hindi na rin po siya nagsasabi ngayon na fake news at mali ang ibinibintang ng dating Pangulong Duterte, mga tambay, at ni Attorney Vic. Kasi naglalabasan na mga katotohanan. Pati mga congressman, pumuputak na rin. Talagang puputak po Lalo yung mga pumirma po sa impeachment, pumuputak po. Talagang puputak sila. Matatalo sila sa halalan Hindi sila tatangkilikin ng mga Pilipino, lalo sa mga distrito nila. Kaya po, nagpuputukan na po. Kaya may umaamin na. Kaya nga sinasabi ni Kamano, ang mga congressman, senador, majority, karamihan dyan, balimbing. Mga balimbing po yan. Pangkaraniwan po dyan. Komento na inyong lingkod. Komento ko po. Yan po nakikita ko po Masama po bang magkomento na ang mga karamihan majority ng senador at congressman o representative ay mga balimbing. Dahil nakita naman natin yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano po ba? Di ba? Hinihimod nila yung wet poo. Yung wet poo. Para lang madikit kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, nasaan na po yung mga yan? Di ba? Di ba? Napakabilis. Paboritong prutas, balimbing. At sana, sa 20 Congress, maipasa na po ang bitay para sa mga politiko. Bitay para sa mga politiko. At maipasa na rin po sa mga manggagawa, nagtatrabaho, mga mambabatas, sa gobyerno, drug testing. Maisabatas na po yan. Dahil pangkaraniwang Pilipino, mag-apply lang tayo ng trabaho, lalo pag driver's license, kailangan pa nating magpa-drug test. Samantalang sila, hindi requirements nila. Tayo, requirements natin magpa-drug test. Lalo pag tayo mag-a-apply ng mga trabaho, lalo sa labas ng bansa, sila, humahawak sila ng trilyon-trilyon na pera natin, mga congressman, senador. Walang drug testing. Unbelievable. Talagang iba ang batas sa Pilipinas. Laging pumapabor sa mga politiko dahil may mga balak. Kaya nga, kung katatakutan nila ang drug testing, ibig sabihin, gumagamit sila ng droga. Bakit ka matatakot dyan? At kung takot silang ipasa ang bitay para sa mga magnanakaw, bakit ka matatakot sa bitay? Magnanakaw ka ba? Ang natatakot lang dyan,
magnanakaw at nang gumagamit ng droga. Sila lang naman takot dyan sa batas na yan. Tayo, matatakot ba tayo dyan? Kailanman hindi matatakot si Kamanong dyan sa bitay at sa batas ng droga o drug testing. Hindi naman ako gumagamit ng droga. Hindi naman ako nagnanakaw. Di ba? Maraming salamat po mga kababayan. Tutukan po natin ito at huwag po natin ibaon sa limot ang ginawa po nilang napakalaking anomalya ng bicameral, mga tambay, sa BICAM, ang 2025 national budget at ang mga pinasabog ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng Pilipinas at ang First Lady ay kumukolekta rin daw di umano ng napakalalaking pera mismo galing sa Vice President yan. Di po ba? At syempre po, ang mga anomalya po na ginawa po ng ating gobyerno, lalong-lalo po, ito po ang mga anomalya na dapat pang usapin. Dapat po, isama rin po sa demanda ito nila Atty. Topacio, nila Atty. Vic Rodriguez. Ito po nga kagintuan natin, dagdag po natin. Dapat ikasuhan din po ito para malaman po natin ng taong bayan, ng taxpayer, kung saan po nila dinala o anong programa ang ginawa nila rito. Yung gold na ang lumalabas po ay 129 billion daw po ito. At yung GSIS, 62.5 billion. SSS, 62 billion. At yung LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. At yung flood control, kailangan imbestigahan po dahil hindi bababa sa 500 billion. At ang ating Maharlika Investment Fund, kamusta na po yan? Paborito po ni Sandro Marcos yan. Maagap po sila dyan na isabatas po yan. At ang issue po sa loto, at isama na rin po natin, marami pa po yan, maglalabasan pa po yan mga kababayan. Muli po, maraming po salamat mga kababayan. Sumama po tayong, tutukan po ito at huwag po natin kalimutan itong mga issue na ito. Napakalaking corruption po ito mga kababayan kung ito'y mapapatunayan. Bitay po ito. Kaya lang, wala tayong bitay mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Konting tiis na lang po mga kababayan. Malapit na po dumapo sa Malacanang ang Agila ng Mindanao. Katulad po ngayon, marami na tayong natutuklasan. Puro korupsyon, kaperahan yata. Thank you po. Ingatan nawa. Happy weekends. Bye-bye.